Ah, sige ate. Wow, ang ganda naman ng... Ganda na get up natin ngayon ate ah. Say hi naman no. Hello! We're going to somewhere over the rainbow. Pangalan niya Andrea Parks. So siya ang magiging driver ko ngayon. Siya yung may-ari ng car. Lang naman ako. Okay, ako driver ngayon. Yeah. God bless us Lord. Save, keep us safe on the road. Kailangan naming maghanap buhay. Oo. Oo, Ang ganda ng camellia ate. Ito lang ang aming working with pleasure. So guys, nandito na kami at we are now entering. Antay sila ng Semana Santa. Papasok na tayo at pupunta tayo ng tabing dagat. Matagal ka na ritong nagde-drive at Pantay jetay? Saan po? Suble? No? Ay, mabalik. Anong tawag dyan sa ano kuya? Dyan, itong pantalan na to, anong tawag dito? San Esteban Port. Si Piolo Pascual. So nandito kami sa port ng San Esteban, Ilocos Sur. So kahapon nandun kami sa San Jago, Ilocos Sur. Ngayon naman ay ipakita ko sa inyo ang lawak ng San Esteban, Ilocos Sur. So dito yung pantalan nila guys. So papasyalan natin, puntahan natin yung sa mga sasakyan dito sa pantalan. Hello sir. Oh, hi. Hello. So si sir may inaantay siguro na ano. Sir, pwedeng nagpaalam kami kay sir. So ito isa sa mga sasakyan nila dito sa San Esteban. Kung nangingisda sila, yung mga lalaki doon. Takot to, pero maganda siya, diba? Malalim. Gusto kong sumakay doon, pero mahangin. Nirerentahan siguro yan. So, bakit may ganito? Dito, nilalagay yung mga, ayan yung use niya, oh. So, kawangis niya. So, yan yung gamit. Parang nakarating na ako dito noon. Pero hindi ko lang matandaan. Dito yung Port Adventure dito sa San Esteban, Ilocos Sur. May swimming pool kasi dyan guys, kaya dyan sila nagpupunta yung mga gusto mag-swimming dito.
sila ng Port Adventure dito sa San Esteban, Ilocos Sur. Diyan sa loob, marami silang kinikater na pagkain. Masasarap guys. Kung gusto nyong magpunta rito, you are free to come. Diyan sa malapit, mayroong pinapatay yung condominium. So sa mga gustong nagbabalak na magpa-reserve, tara na, punta na kayo rito. Hindi kami makapasok kasi wala kaming ticket. Next time siguro papasukin namin to. We just pass by dahil gusto namin lang ipakita sa inyo na nandito kami sa San Esteban. Sa isa ito sa mga target naming puntahan. So nandun na yung aking driver. Baka iwan ako. Tara na guys. Takbo. Ito ay Moro Watchtower siya, was built in the 16th century by the Spaniards and is the oldest landmark of San Esteban. It was declared by the Philippine Tourism Authority as tourism site and registered in the National Historical Institute of the Philippines. So isang watchtower. Interviewin yung mga Okay, so dyan sila tumatambay yung mga bisita natin dito. nakamotor sila Oh, kapag gusto nyong tumambay-tambay, magpahinga. So dito lang kayo. Mga riders. Mga riders, ma'am. Oo. So mga riders na gustong magpahinga, yan, doon lang. doon lang. Ayan, doon sana natin kainin yung sungan natin. Oh, so kakainin namin to. Doon sana kanina may naka-occupy. May nauna. Ng ano yung mata. Ay, Diyos ko. Ayoko, gusto kong mag-behave kasi maraming santo rito. So, ayan guys. Kita nyo? Behind me ay ang mga santo. Kailangan nating mag-behave. Ang Biak na Bato ay dito nagtatagpo noon yung mga foreigner dito pag nagtitipon-tipon sila, pag mayroon silang mga mahahalagang bagay na ginagawa gaya ng paglilista ng pangalan, mga meetings, ganun guys. Pero walang particular na dahilan kung bakit nila tinawag na Biak na Bato. So according kay Tatay Henry, ganun yung history kung bakit tinawag na Biak na Bato. Ang landmark na ito ay ibig sabihin sa Ilocano ay Mapisi Rock. So welcome to Mapisi Rock. Ang biyak, ang ibig sabihin sa Ilocano ay Mapisi o Pisi. Iba naman yung tali sa Pisi. So Pisi, biyak. Kapag nasa malayo, parang ang baba, parang napakaliit niya, pero it's like a mountain. It's like a mountain rock nga. Bato siya pero taas-taas niya. So ito yung paligid. So naglagay sila ng mga cottages dyan sa ilalim. So bago ka umakyat dito, so nandito ko sa taas na parte. Ito yung entrance. Ang entrance fee ay 10 pesos lang. So
pasukin natin sa loob. Under construction kasi, kaya yung mga tinibag na bato andyan pa lang. Pero inalaw naman tayo ni Kagawad Henry na pumasok at ipakita kung ano yung ginagawa dito sa ibaba. So they are developing the place for us, mga tourists na hindi taga rito. So ayan yung pinakataas, pinapakita ko sa inyo. Pero be careful ito pinapakita ko lang, pero something might fall from there. Yung sa taas. Balete guys, balete. Ang puno ay pinapaligutan ng balete. I'm sure walang multo dito kasi malinis naman siya, tsaka matao sa gabi. So hindi natin pwedeng apakan kasi kalalagay lang yung semento. So dito yung palibot, hindi tayo pwedeng magpunta doon. Hindi tayo pwedeng magpunta doon kasi maaaring mag-cause tayo ng damages dyan. Syempre kontrata yan guys, hindi pwede. Papakita ko lang sa inyo kung gaano kalaki itong biyak na bato. Akala ko kanina maliit lang siya, hindi pala. Pero gumagawa sila ng isang stage dun sa taas. So gagawin sigurong room yan kasi inayos nila dun sa taas. Okay, punta naman tayo dun. Be careful. Yan bagong gawa. Pwede kaya tayo dito? Sige nga. Tanga ako dito. So yung mga bata doon. This is the sea. Makikita natin dito sa Little Mermaid. Try nating magpunta doon, pero hindi tayo aakyat. Takot ako eh. Okay, baka naman pwede. This is a cheating. Aakyat tayo. Ayun, nandun si kuya umaakyat. Silipin lang natin. Okay. Hello! Ang ganda dyan! Ito yung bridge na ginawa papunta doon sa lugar na kung saan sinabi ko sa inyo kanina na ayaw kong puntahan. Pero dahil nag-aanyaya ang paligid, nag-aanyaya ang bridge, puntahan ko na lang kasi parang gusto kong ma-experience kung paano dumaan rito. Pero ingat-ingat lang mga kapatid kasi hindi pa gawa. Hopefully pagtapos na to, mapupuntahan ulit natin. Palagi ko iniisip, parang alam niyo yun, yung napaka misteryoso ng mundo. Hindi mo talaga masukat, hindi mo talaga ma-imagine kung gaano kalawak ang mundo. Ang dami-daming naglalaro sa isipan ko, ang dami-daming alam nyo yung
nai-imagine ko bakit sa dami ng tao sa mundo ay ako yung isa sa mga create ni God. Pero dahil dyan ay nagpapasalamat ako sa Diyos dahil nakikita ko ang ganda at lawak ng mundo. Nakikita ko kung gaano kamisteryoso yung kanyang ginawa para sa ating mga tao. So no need to regret, guys. No regrets. Go on, life must go on. Dapat lumaban tayo. Dapat maging mabuting tao sa lahat. Dahil tayo ay anak niya at tayo ay mahal niya. So guys, maraming salamat ulit dahil nandito kayo at sumusuporta sa aming channel, Bob and Joe. Hanggang sa muli, paalam!